our 7-day worship, prayer, and fasting. At sa mga nandito po ngayon sa sanctuary, kung hindi pa po ninyo na-fill out yung blue slips and yellow slips po ninyo, now is the time to do so. Mamaya po, dadalhin po natin yan sa harapan. Sa mga kasama naman po natin na nag-worship online, pwede na po ninyong i-comment ang inyong mga praise items, thank items, ang inyong prayer requests sa atin pong Facebook Live. And we would like to encourage everyone po to like and share our broadcast para madami pa pong maabot ang ating gawain ngayon. Of course, gusto po ng Panginoon na tumugon sa mga panalangin natin. Mali niyo po, tayo po yung maging tulay, gamitin ng Panginoon para po tugunin ang isang panalangin. And yung pong ating TMCC Facebook page po ay open anytime. So patuloy po tayong magpadala, mag-comment ng ating mga praise items, prayer requests dito. Huwag din po kayong mag-alala kahit po hindi na ipanalangin sa in-person program, lahat po ng intercessors ay ipinapanalangin po ang mga natatanggap natin ng mga prayer requests and praise items. Tunghayan po natin yung ating processing question na pag-uusapan po natin mamaya after the message. Paano mo maipapamuhay ang pagiging Kristiyano sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari sa ating bansa? I would like to call on Pastor Arnel po to lead us in prayer. Thank you. Thank you. Thank you. Bago po tayo manalangin, alam niyo po ba, ang tema ng ating 7 days prayer and fasting ay revival. Doon po sa libro na God's Generals na sinulat ni Robert Lordon, sinasabi niya doon na yung para mangyari ito, magsisimula daw ito sa ating mga puso. And then magmamanifest sa mundong ito sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos. Tayo po'y pumikit at patuloy nating suriin ang ating mga sarili sa harap ng ating banal na Diyos. Panginoon, Ikaw ay matuwid, Ikaw ay banal, nakakatayo lang kami sa iyong harapan dahil sa biyaya mo. Ang dalangin ko, O Diyos, sa gabing ito, makita mo ang bawat isa sa amin, karapat-dapat, tumawag sa iyo, manalangin. Hindi dahil doon sa aming mga merits, kundi dahil sa biyaya mo at ginawa ng iyong anak na si Jesus para sa amin. Patuloy mo po kaming linisin, Panginoon. At dalangin ko, kung ang revival ay nagsisimula sa puso ng iyong mga anak, patuloy mo kaming linisin. Yung buo namin pagkatao, Panginoon, ito man ay aming isip, mata, aming ears, aming bibig, mga kamay, paa. Dalangin ko makita mo itong kalugod-lugod sa iyong harapan. At kung hindi man, Panginoon, pakalinisin mo kami, patawarin mo kami. Upang malayang kumilos ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. Upang maraming tao ang makita ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Upang ang bawat isa sa amin ay maging ilawan ng mundong ito, ng bansang ito. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. At salamat po dahil ikaw yung Diyos na mabuti. Dakila ang iyong pag-ibig. Hindi mo itinataboy o hindi mo itinatanggi yung mga tao na sa iyo ay nagpapakababa.
lalo na yung mga anak mo. Kaya dalangin ko, O Diyos, sa gabing ito, maranasan po namin ang malaya mong pagkilos. Sa awitan pa lang, Panginoon, magpakahayag ka sa bawat isa. Sa mensahe na aming tatanggapin, maging bukas ang aming puso. At mahamon kami at maipamuhay namin ang mga salita mo. Dalangin ko rin, O Diyos, yung mga kasama namin na papunta sa lugar na ito. Ikaw po mag-iingat. At yung mga kasama namin online, maranasan din nila ang pagkilos mo, Panginoon, bagamat malayo sila sa amin. Salamat po sa gabing ito. At dalangin ko, O Diyos, ang pagsama, ang pagkilos, at presensya ng banal na Espiritu maranasan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pupwesto na po ako dito. Alam niyo na po. Gusto ko lang pong basahin yung isa pong verse from the Bible. Hindi ko po siya makita sa notes ko. Pero nandito po ako ngayon to welcome po everybody po na tinugon po ng Panginoon ang kanilang panalangin. Let me open po my Bible. Pasensya na po. Okay, ang sabi po sa atin po ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." So ito po yung verse na hinahanap ko sa notes ko na hindi ko makita. So finally, pinakita po ni Lord. Salamat kay Lord. Naniniwala po ako na lahat po tayo, tinugon po ni Lord yung ating prayers. Ang tanong, i-share ba natin yung mga answered prayers na yan? So, it's testimony time. I would like to remind po everyone na kung tayo po ay magpapatotoo, tandaan po natin yung ABCs. A, accurate. B, brief. And most importantly, C, Christ-centered. Who would like to start the ball rolling? Yung mga malalapit po siguro pwedeng... May nakita ako nagkakangitian dito sa bandang ito. Meron bang gustong mag-share ng patotoo? So, mabilis yan lang po. Yung pong, meron po akong pinagpe-pray na 2 years na natupad lang po earlier this year. Parang May po ata yung kung tama ako. So, pinagpe-pray ko po kay Lord na makapagpundar po kami ng sasakyan. So, thank you po kay Lord kasi nagkaroon po ng opportunity na magkaroon po kami and yung pong provision na nanggaling sa Kanya para po mabayaran yung sasakyan na yun. So, yun po. Thank you, Lord. Salamat sa provision ng Panginoon. He is Jehovah Jireh. Anybody else po? Tinugon po ng Panginoon. Nag-pray tayo, we believed, and God granted our prayer. Nagtuturo si Kuya. Gusto mo, Kuya? Tinuro ka din pabalik. Actually, pumunta po ako para mag-ready para pagpakanta. Pero diretso ko na pagtayo. Anyways, okay lang po. Sakto yung pagturo ni Pastor Meden.
Ang testimony ko po ay, this is about the miracle ng healing and provision ni Lord. Sana huwag ako maiyak. Actually, I'm representing my wife. Well, testimony namin itong dalawa. 2 weeks ago po, nag-collapse si Ann sa bahay. So, dinala ko namin siya sa hospital. But bago po mangyari yung pag-collapse niya, ang kinocomplain niya is itong, tama ba? Right arm since morning that day. Walang lakas. Sabi niya parang walang lakas. Pag may hinahawakan siyang gamit, nabibitawan niya. Umabot yung tanghali, complain pa rin. Sabi ko, baka naipit mo pagtulog. Sabi niya, parang hindi naman. So, supposedly may lakad kami in the afternoon, nag-prepare, nakaligo, nakabihis. Nung nag-apply daw siya ng lotion, hindi niya maasinta yung lotion. Tapos, nung pagyuko niya, doon, nakaramdam siya na yung init. May init na hindi niya maintindihan na nag-flow sa kabilang arms, ulo hanggang baba. Yun po yung time na natawag niya ako and then nadatnan ko siya nakaluhod na. Then, paghawak ko sa kanya, wala na. Nanigas na yung buong katawan. Dinala sa hospital and base po sa findings, bagsak yung hemoglobin niya. The normal is 12, yung sa kanya 6.5. So, recommendation, mag-transfuse ng 2 bag ng dugo. Inabot ng 24 hours dahil po nagkakaubusan ng dugo sa Taytay Doctors. Ang inaabangan namin, isang blood ng dugo na hindi naman para sa kanya. Nakaalat na sa isang pasyente. Sabi ng laboratory, sir, hinihintay namin na i-release yun. Kung hindi nagagamitin, i-check pa. Kaso dadaan pa sa cross-matching. So, umabot ng 24 hours. Thank you, Lord. Sinagot mo yung prayers. Yung blood ng dugo na yon na isalin sa kanya. And thank you, Lord. Kasi instead na 2 bags ng dugo, kinaya sa 1 bags lang. And then, another recommendation is mag-infuse ng iron sucrose. So, yun yung ginawa. Instead na 2 bag ng dugo. So, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Mga bagay na hindi kayang utakin ng tao, pero kaya mong gumawa ng paraan. Weekend, mahirap po mag-withdraw. So, sabi ko, paano kaya to? So, nag-iisip kami, siyempre po, hospital. May babayaran. Pero nananalangan kami, Lord, ikaw po ang bahala. Yung isang doktor, hindi accredited ng health card. So, kailangan namin magbayad. Dumating po yung Saturday, good news. Instead na nasa 60,000 po ata yung mabayaran namin. Ang binayaran lang namin, 4,000. So, nagulat kami kasi, Lord, thank you. I-challenge ko po kayo, kung kayo po ay hindi miyembro ng PhilHealth, magpamiyembro po kayo ng PhilHealth, malaking bagay po. Doon po, sa pagkakataon na yon, na-share ko to nung Sunday, ang tanong ko, Lord, bakit kayo nangyari to? Ang sagot lang na dumadating sa akin, kasi Diyos ako. Diyos ako. And then yung verse na nakuha ko is, ang binigay sa amin is, alam ko kung ano yung boundaries, alam ko kung anong meron ka, alam ko kung anong para sa'yo. Doon, na-realize namin that God can really do miracles. Hindi kayang utakin ng tao, pero ang Diyos kayang kumilos. Sa anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, kayang kumilos ng Panginoon. Kailangan lang po talaga manalangin. Amen. To God be all the glory po. Praise the Lord. So isa po yung patotoo, when we pray and believe, God answers prayers and in miraculous ways.
Gusto ko din pong tawagan si Pastora Riza to share her testimony. Good evening po. Ayan, nabanggit ni Kuya Gid about miracle. So, yung testimony ko rin po ay nandun po sa linya po na yon. So, nung last May po kasi, every year meron kaming privilege sa company ng husband ko na meron kaming annual physical exam. So, whole family po yon. So, libre po siya. Salamat sa provision ng Panginoon. So, nung nag-take po kami ng APE last May, yung isang anak ko po, yung isang kambal, yung PT, yung kakapasa lang ng board exam. So, nung chinecheck po siya ng doktor, yung physical, no, yung sa heart, sabi nung doktora, parang mabagal daw yung heartbeat niya. Pero kasi alam naman nung doktora yung background niya, yun nga, ano siya, PT, tapos nag-work siya ngayon sa isang football team. Actually, 2 football team yon. Siya yung PT ng teams na yon. Yung isa yung sa UP, yung UAAP team ng UP, tsaka yung isa sa Southridge. So sabi nung doktora, normal naman yun na mabagal ang heartbeat pagka-active ka, tsaka pag-athlete ka. Pero just the same, gusto niyang ma-confirm kung bakit mabagal. So sa madaling salita po, last June, nagdumaan po ang anak ko na yun sa series of tests sa heart. So unang pinatake is ECG. So nung lumabas ang ECG, may nakita na naman. So ginawa, pinalagyan siya ng yung 24-hour na Holter na 2D echo. So nung lumabas po yung result, may nakita na naman. So ang next step ay Holter, tas 2D echo. Pinatake siya ulit ng 2D echo. So after ng 2D echo, meron na naman. So ang sumunod naman ay yung stress test na, yung magti-treadmill siya. Tapos, nung lumabas po yung result nung sa treadmill, sabi nung doktor na nag-handle sa kanya during the stress test, kailangan pa niyang mag-take ng isa just to confirm yung nakita din doon sa unang treadmill. So, throughout po nung mga pinagdaanan niya, yung kasama po niya ako, and every time po na bago siya sumalang, nagpipray po kami. So, yun po So, last June, yun po yung nangyari sa kanya, series of tests. Tapos, nung dumadaan po siya sa ganung mga test, I asked the Lord, sabi ko, Lord, paano yun kung talagang meron siyang heart condition? Ang work niya, very physically demanding kasi nga, sa football team po, tumatakbo rin siya sa field pagka merong nadadapa or siya yung to the rescue. So kung meron siyang heart condition, so paano siya makakapagpatuloy ng kanyang work? But then, sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo lahat. Then, 3 weeks ago, naalala niyo po, si Pastor Glenn, ang sermon po niya nung time na yon is about David, yung God-conscious person. At nung last part na po ng message niya, nung magmi-minister na po siya sa atin through prayer, bago po siya nag-pray sa atin, kung naalala niyo po, may pinakanta po siya. Bihira lang po magpakanta si Pastor Glenn, pero ang pinakanta po niya kay Kuya Gid. Si Kuya Gid po ang worship team, leading team nun, ang singer. Yung God is the strength of my heart. So, nung time po na yun, nung kinakanta po yun ng worship team, I know the Lord is talking to me. Kasi ang concern ko po yung heart ng anak ko. At kasama ko po yung anak ko noon, kaming family, magkakatabi po kami. And I look at him, tas I smile at him, sabi ko, Nak, yan yung sinasabi ng Lord sa atin. God is the strength of your heart. So, 3 weeks ago po yun. So, nung lumabas po yung pinaka-last stress test niya, ito lamang pong last week lang. Then supposed to be po, dadali na namin sa doctor para mabasa nitong last Tuesday, pero wala po yung doctor niya. At nung binabasa ko po yung result, ganun pa rin po yung nakalagay doon talaga. So, kumbaga, merong nakita na doon talaga na parang abnormality. So, kanina pong umaga, bumalik kami sa doctor kasi may schedule yung doktora. And bago rin po ulit siya pumasok doon sa clinic ng doctor, nag-pray po kami. Nag-pray po kaming dalawa. And then, nung tinawag na po siya, pumasok na kami doon sa clinic ng doctor. So, binigay namin yung result, tapos tahimik lang kami ng anak ko. Tapos sabi po ng doktor, sabi ng doktora, nung nabasa na niya, sabi niya, Mami, answered prayer po kayo.
So parang, syempre natuwa ako, pero naguguluhan ako. Gusto ko explain niya. Sabi ko, in-explain niya, sige po, explain ko po sa inyo. So, in-explain niya, naintindihan ko lang po, sabi niya, kahit po may nakita sa mga previous test niya na mga parang yung parang kinukulang daw ng blood doon sa heart niya. So kaya parang humihina. Sabi niya, nakita po doon sa stress test, yung pinakahuli na bagamat ganun nga po yung nangyari. Pero kasi yung stress test pala may time doon na parang after mong mag-treadmill, yung papagpapahingahin ka, doon po, yung result po nun maganda kasi po nakita doon na okay po yung puso niya, wala daw po siyang sakit sa puso at healthy po yung heart niya. Kaya kung sasabihin daw po ulit ng mga doctor, halimbawa sa susunod na APE namin, kung sasabihin na mag-test siya ulit, sasabihin daw namin na hindi na daw po kailangan kasi false positive, something ganyan ang sinabi niya sa amin. Kaya po, talagang wala pong imposible sa Panginoon kasi kagabi lang po, pagkagaling po dito sa gawain natin kagabi, bago po ako matulog, nung binuksan ko po yung Facebook ko, nag-notify po si Facebook about my post last year. At ang nakalagay po dun sa pinost ko last year na nag-notify kagabi ay, God is a miracle worker. Trust Him. Kaya talagang to God be the glory. Talaga pong wala pong imposible sa Panginoon. He is our miracle working God. Kaya salamat po sa Panginoon. Praise the Lord. I would like to read another Bible verse po. Ngayon po from Isaiah chapter 49 verse 13. Shout for joy, you heavens. Rejoice, you earth. Burst into song, you mountains. For the Lord comforts His people and will have compassion on His afflicted ones. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon sa pangunguna ng worship leading team. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sa inyo pong pagtayo, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Yung pinakamalakas po, kahit po yung mga nasa bahay o kasama natin online, bigyan nyo po ng palakpak offering ang ating Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat mahal na mahal, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit,
piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal ka namin, Panginoon. Allow me to read Psalms 16. Keep me safe, my God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. I say of the holy people who are in the land, they are the noble ones, in whom is all my delight. Those who run after gods will suffer more and more. I will not pour out libations of blood to such gods or take up their names on my lips. Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. Verse 6. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I keep my eyes always on the Lord, with him at my right hand. I will not be shaken. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. Verse 11, you make me known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Panginoon, nakikita mo yung sitwasyon ng aming bansa. Sa ngayon, Lord, we can see sickness in our country. There is chaos. Yet we can always have peace with you. We can always rest in your presence. Maraming bagay na hindi namin naiintindihan na nangyayari sa lugar na to. But one thing is for sure, you are in control. Thank you, Father. You are our refuge. You are our shelter. You are our strength. Hallelujah. Worship you, Father. When peace like a river attendeth my way, when
has taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole is nailed to the
worship you, God. Worship you. Thank you, Father. Siquiera Rasulullah, siquiera Sunnah, siquiera Rasulullah, cara Rasulullah. Panginoon, thank you. Thank you for the assurance that we can always have peace whenever we look at you. Whenever we come into your presence, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Thank you for your grace. Thank you for your miracles. Thank you for your faithfulness. Sa mga buhay po namin, wala po kaming ibang tataas kundi ikaw lamang. Walang ibang maluluwalhati kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa bansang ito, Panginoon, may gagawin ka. You will heal our land, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We also thank you for your presence tonight. Samahan niyo po kami, Panginoon. Sa buong oras na kami, Panginoon, may fellowship, mananalangin, sasamba sa iyo, Panginoon. At sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papurit pa sa salamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong palakpak para sa ating Panginoon. Ihanda na po natin ang ating mga puso, syempre po ang ating mga tenga sa pakikinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po ng kanyang lingkod. Siya po ay isang Sunday school teacher at humahayo din po siya sa Luzon as a church plant worker. Isa din po siya sa mga servants ni Lord sa Little Jewels Christian School Board. And she is the current head of the member care team. Gift and ministry po niya ang pag-awit. So she's part of the Messiah Choir and also a gospel singer. Tanggapin po natin sa ating harapan si Ate Rachel Cruz. Praise the Lord. Lalo po akong ninervyos nung dinagdagan ni Cheryl yung pagpapakilala sa akin. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Amen? Ngitian po niyo yung katabi niyo. Ibig sabihin talagang buhay ang Diyos sa inyong buhay ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong gagawin sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Again, magandang gabi. Purihin ang Panginoon dahil nasa pang-apat na gabi na tayo ngayon. Ng prayer and fasting, marami ng tinugon na ating mga panalangin. At alam ko, patuloy na tutugunin at kikilos ang Panginoon at magpaparanas pa ng maraming himala. Amen? Maraming himala sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at ipinamamalas niya ang kanyang kabutihan. Sa
atin pong program. Ito po ay ang atin pong tema para dito sa prayer and fasting ay revival. At sa gabing ito, ang naatas po sa akin ay letter I, pang-apat po. Ito po ang ibigyan diin natin ngayong gabi. Ang intercession for the nation. Para po sa ating bansa. Ang ating bansang Pilipinas. Pilipinas kung mahal. Mahal po ba niyo Pilipinas? Po, yung mga nag-aral mula pa nung bata, kinakabisa na yung Panatang Makabayan, Lupang Hinirang. Ngayon, sabi nung apo ko, ang dami-dami namin kinakabisa sa LJ na mga kanta. May, hindi lang Pilipinas eh. May Rizal, may Taytay. At Calabarzon pa. At ang dami pa na pangako, panunumpa sa lahat na yan. Ngayon pong gabi, ituon po natin sa bansang Pilipinas na muna. Hanggang sa titingnan natin kung saan tayo makakarating. Ang Pilipinas po daw ay isa sa majority Christian nations in Asia. Noon po ang sabi, Philippines is the only Christian nation in the Far East. Yabang natin, only. Pero ngayon po sa survey, isa siya sa mga majority Christian nations sa Asia. Kasama po ang East Timor. Okay? Over 89% of the population identified as Christian. At 80% noon ay Roman Catholic. Ang church attendance at saka ang prayer ay parating part ng Filipino families. Kaya po, kahit po dun sa linggo, pinapupunta sa kapilya, prayer meeting. Noong pong araw, ang prayer meeting ay every Tuesday ba yun? Dun sa David Hall. Alam po na matatanda yun. At kami bilang mga kabataan nun, sige, dalo. Dahil mahalaga ang pananalangin. Kahit ang iba ay kinakabisa yung panalangin. Meron pong libro ng panalangin. Ayun pong binabasa nila at sobrang gaganda ng salita na ginagamit nila para manalangin, mag-lead sa prayer. Kaya po yung iba, ayoko manalangin kasi hindi ako ganun kaganda manalangin. Kulang yung salita. Pero ang Panginoon hindi po nakatingin doon sa salita. Hindi niya pinakikinggan yung salita natin. Ang puso natin na tapat sa Kanya, ang Kanyang pinakikinggan. Religious holidays ng Pinas, Christmas. Pinakamahaba sa buong mundo. At saka yung Holy Week. Ito, ang daming pumupunta sa simbahan, ang daming selebrasyon. At syempre, kasama na ang pananalangin. Tracing back dun sa saan ba nanggaling itong mga ito. Noon po tayo ay nasakop ng Spanya, 300 taon po ang relihiyon na Katoliko ay ipinamana sa atin. Bakit po? Gusto nila na ang buong Pilipinas ay magkaroon ng unity. Maging united ang lahat ng islands ng Philippines. Catholic faith po ang binigay nila sa atin. Later on, ang US naman, ruled over about 50 years, nag-introduce naman ng Protestantism. At doon po nagsimula yung, siguro po, isa sa mga leaders noon ay kaya natanggap ng PMCC yung ganitong reliyon. Sa Biblia po ay maraming halimbawa ng mga tao na nalangin para sa kanilang bansa. Kung ang Katoliko noon o ang Spaniards doon ay gustong magkaisa ang buong Pilipinas, ganun din ang mga dayuhang Amerikano. At ang mga leaders, ang pinupuntirya nila. Kasi pag ang leader ang sinimulan nila, susunod ang lahat ng nasasakupan. Sa Biblia na sabi ko nga kanina, tuwing mananalangin ang mga leaders ng bansa o ng mga bansa na may problema,
Sila ay humihingi sa Diyos ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at magkakaroon ng kapayapaan. Yung pong si Moises ay nanalangin para sa bansang Israel. Instance po ito sa Exodus 32. Ang mga Israelita, nung si Moises ay umakyat doon sa bundok ng Sinai, yung mga Israelita, asan ang leader natin? Nawala. Tayo'y gumawa ng gintong baka para may makita tayo. Kasi wala yung leader natin, naghahanap sila. At di kawasa, nakita ng Diyos yun, nagalit, syempre. Hindi yun ang gusto ng Diyos, na may ibang maging Diyos maliban sa Kanya. At nagalit ng Diyos, gusto niyang, alisin o mamatay na lahat ang mga Israelita. Pero nakita ito ni Moises. Siya ay lumuhod at nanalangin. Hiningi niya ang kapatawaran para sa mga tao at alalahanin nila ang kagandahang loob ng Diyos na ginawa sa kanila mula pa dun sa Ehipto. Si King Solomon, nung dedication ng temple, natapos niya ito, tinayo, nanalangin siya para sa buong bansa. Sa harap ng mga tao, hiningi niya na dinggin ng Diyos ang samo ng mga mamamayan tuwing sila'y naghihirap, tuwing sila'y lumalaban sa gera, tuwing may tagtuyot, tuwing may dumarating na sigalot sa kanilang bansa. Kaya ang tugon ng Panginoon sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan at magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Solomon. Isa pa si Daniel. Doon sa Daniel chapter 9, nanalangin siya para sa Jerusalem. Kasi nakatira noon si Daniel sa ibang bansa, sa Babylonia, dahil sila ay naging bihag. At habang siya'y nandoon, nabasa niya yung sulat ni Propetang Jeremias. At naalaman niya na naghihirap ang kanyang bayan dahil sa kasalanan. Kaya siya nagsuot ng sako, naglagay ng abo sa kanyang katawan at nanalangin. At humingi ng tawad sa Diyos para sa kanyang sarili at para sa kanyang bansa. Ang kanyang panalangin ay nagpakita ng kagandahang loob ng Diyos at kahabagan. Sa mga nabanggit na mga nanalangin para sa bansa, puro sila pinuno o sila mga leaders ng mga bansa. Leaders na talagang may puso para sa kanilang mga nasasakupan. Marami pa rin mga kwento sa Biblia. Doon lamang doon sa ating binabasa araw-araw. Ang daming patutuo na ang tao o ang lalapit sa Panginoon at magpapakumbaba, sila ay kanyang tutugunin. Sa bagong tipan po, ay ipinakiusap ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:1 na idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ito ay nagtuturo na dapat tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos para sa lahat. Ito ay mabisang paraan para magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa komunidad. So tuwing mananalangin tayo, hindi lamang po doon sa malalapit sa atin, yung kaibigan natin, kapamilya natin, ang ating idudulog. Ang sabi po, lahat ng tao. Sino ba sila? Walang dapat itangi. Kakampi man natin, kaaway, di kapanalig,
Sa politika, ayun, dami na nag-aaway eh. Kapitbahay, o katrabaho na hindi kasundo, o yung parating pinupuna yung ating kahinaan, ang ating kamalian. Ipanalangin po natin. Mayroon po akong naikwento ko na to sa cell group namin. May experience po ako na nagagalit ako sa isa kong kapatid. Sabihin ko na. Hindi si Lynn yun, hindi si Hazel, hindi si Kuya. Isa kong kapatid, si Kuya Arthur. Second siya sa family. Parang medyo hindi kami magkasundo, pero merong mga bagay na hindi kami, dahil iba ang kanyang pananaw. At talagang sabi ko nga, Lord, baguhin mo po siya, kasi ang dami niyang hindi magagandang ginagawa sa buhay. At alam ko, hindi mo gusto yung mangyayari sa kanya. Pero alam po ninyo, ang binago ng Panginoon, ako. Hindi siya. Later on, nabago rin siya. Pero hindi ko siya binitawan. Hindi ko siya, sinukuan. Bakit? Alam ko, mahal siya ng Panginoon. Kaya, sabi ko, tumutugon ng Panginoon. At kung ano man ang ipinananalangin mo doon sa mga hindi mo kasundo, baka ikaw ang gustong ayusin ng Panginoon. Yun, ang ginawang miracle sa akin ng Panginoon. At sa verse 2, sabi, idalangin din ninyo ang mga hari at may mga kapangyarihan. Tayo, walang hari. May presidente, may vice-presidente, may kapitan. Hiniling din ni Apostol Pablo sa mga iglesia yung unang iglesia na bigyang halaga na ipanalangin ang gobyerno at ang civic leaders. At sa atin din, ipinamamanhik niya sa panahon ngayon na sitwasyon ng mga nakaluklok o nahalal na tagapamanihala ng bansa. Na doon sa ating program, presidente, vice-presidente, hanggang doon sa pinakamaliit na sektor ng ating lipunan, ang barangay. Malapit na barangay election. Nakapili na po ba kayo? O nag-aantay pa? Nag-aantay pa ng gagawin ng Panginoon. Challenge po. Naisip ba ninyo na isulat ang bawat pangalan ng mga nakaupong government officials? Kasi madalas po sinasabi, Lord, ipanalangin po namin ang aming presidente. Sino ba yung presidente? Baka si Makapagal pa yung presidente ninyo. Pinapanalangin po namin yung ganon. Mas maganda po, tunay na pangalan. Kaya ang challenge ko, ako din, challenge ko sarili ko, isulat ko na kaya. Para kung ano man ang naririnig ko, ano man ang nababasa ko tungkol sa kanila, yun, tumbok ang aking ipapanalangin para sa kanila. Hindi lang yung kilala natin, lalo na yung nababanggit sa balita, nakadalasan, kinaiinisin natin. Ayan. Isulat po natin. Kung hindi nyo alam, mag-research kayo, tanungin nyo sa kapitbahay, baka kilala. Yun pong mga posters, andyan na sa tagiliran. Sa amin pong tabi, ang lalaki na ng billboard. Pero hindi pa sila elected. Yung iba elected, pero iba nagpapa-elect. Pero habang nananalangin tayo, hangin natin ang kalooban ng Diyos para sa ating bayan. Bakit po dapat natin silang ipanalangin? Ang sabi po sa unang Timoteo 2, letter B, upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Wow! Ang gaganda noong mga adjective na yun. Talagang, Lord, gusto ko po ng kapayapaan. Kanina inawit yung at isang awit na
it is well with my soul. Panginoon, talagang kapayapaan ang ating hinihingi mula sa Panginoon. At we will get it by faith dahil ang Panginoon natin ay tumutugon sa ating panalangin. Kung tayo'y magkakaisa, ang ating panalangin ay magkakaroon ng magandang resulta. Kadalasan kung ating pamumuhay maaluan, pag minsan kasi, ay okay lang, maganda ang business, maganda ang lahat, maganda ang panahon, maganda lang. Nakakalimutan na natin ipanalangin yung may mas mabibigat na pangangailangan. So, maganda man ang buhay, hindi man maganda ang buhay, ituloy natin ang ating pananalangin para sa ating bansa. Tuloy lang ang buhay. Kahit may malalaking issue tungkol sa gobyerno at mga nagpapatupad dito ng batas, minsan gising na gising tayo, mga damdamin natin masidhi. Pati galit nung announcer, pati ikaw dahil dun sa nadadala tayo Pero ipanalangin natin, kasi baka atakihin tayo habang tayo'y nakikinig. Kaya po nung lately, sabi ko nga, pag minsan hindi ko natututukan yung aking papanuorin sa TV kasi umiinit ang ulo ko At saka, ang tawag dito, baka hindi maganda maging epekto sa aking katawan o kalusugan. Ngayon ang ating Pilipinas, bansang Pilipinas, ay nakaharap sa isang malaking issue. Hindi lamang dito sa politika, hindi lamang doon, kundi kahit sa ating mga kabataan, mga eskwelahan na madalas ay may pananakot, madalas ay may away. Napanood ko po sa isang reels yata ayon, sabi ko, naku po yung mga bata, pati babae, hindi lang mga lalaki, pati babae nasa gitna ng karsada, naka-uniform. Kalalabas pa lang yata ng eskwelahan. Habulan sila, talagang yung traffic ay napiit. Bakit? Nakalimot na sila'y naka-uniforme. Hindi. Na bayron pa silang dapat gawin sa kanilang buhay. Ikaw, ako, anong dapat nating gawin sa nakikita natin sa ating paligid? Sabi po sa Ezekiel 22:30, humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibubuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong makita. Ito pong pader dito ay hindi po yung pader na yung yari sa bato, kundi yung pader na ang tao ay magiging shield niya para hindi bumagsak yung kaparusahan na ibibigay ng Diyos. Naghahanap siya. Sino kaya mananalangin? Sino kaya ang tatayo? Hinahanap ng Diyos yun. Nagdeklara siya na may mamamagitan, yun po, para sa bayan, upang hindi na niya gabiin ang lungsod. Pero wala siyang makita. Mabisa ang panalangin ng taong matuwid ayon sa Santiago 5:16. Ang nagbibigay ng malaking kapangyarihan at tinutugon ng Diyos. Dahil ito ay taimtim at tapat, may pusong nagtitiwala sa Diyos na walang pag-aalinlangan. Nawa po makita ng Panginoon ang ating pusong tapat, taimtim na nananalangin para sa ating bansa. Sa atin pong nagmahayo o sa ating paghayo at pagpahayag ng kaligtasan na kay Kristo lamang makakamtan, dahil hindi natin ang pag-asa, idalangin ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay, sa ating bansa, at alam natin, may katugunan ito. Si Kristo lamang ang katugunan. Idulog natin ang ating bansa, mga leaders, na makakilala sa Diyos
Tayo ang susi. Ating panalangin na marubdob at hangad na tagumpay ng ating makakamit dahil ang Pilipinas ay kay Kristo. Amen. So, letter I, Day 4, Intercession for the Nation. Ang text po na ginamit ni Ate Rachel ay mula sa 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2, and Ezekiel chapter 22, verse 30. Like I said po kanina, after the message ay pag-uusapan po natin yung processing question natin. So, it's time to grab a partner or group yourselves into 3. At pagkatapos po ninyong mag-discuss together, ay ipanalangin po ninyo ang isa't isa based po doon sa sagot ng bawat isa. So ito po yung ating processing question. Paano mo maipapamuhay ang pagiging Kristiyano sa kabila ng mga kaganapan po sa ating mahal na bansang Pilipinas? Huwag po natin kalimutan mag-pray para sa isa't isa after answering the questions.
yung pong kapartner nyo, yan na din po ang partner nyo sa pananalangin natin. Meron po tayong dalawang importanteng ipapanalangin, ang ating pong country at ang ating pong church. Unahin po siguro natin ang ating country. Sige po, pwede na pong mag-umpisa.
Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, lalo't higit ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan, yung mga corrupt officials, Lord, kaguluhan, pagkakahati-hati, pagtaas ng bilihin, Lord God. Ang hiling po namin, proteksyon sa bawat Pilipinong pamilya, Panginoon. Kasapatan sa lahat ng pangangailangan. Pagalingin mo po ang aming bansa, Panginoon. Yes, Lord. Heal our land, Lord. At padaluyin mo po ang biyaya sa bawat isang Pilipino, lalo na sa aming mga leaders, Lord God. Salamat po, Jesus. Salamat. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong ipapanalangin ng ating church. Sige po, umpisahan na po natin. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iglesia mo, Panginoon, sa TMCC, Lord God, at patuloy na pangunguna mo po sa iglesia. Salamat sa mga workers, OBS, church planting, at mission. Ang proteksyon at kalakasan, wisdom at pagtugon sa mga gawaing espiritual, ang pangunguna ng banal na espiritu sa bawat gawain. Salamat po, Jesus. Salamat. Sa iyo po itong TMCC, Lord, at patuloy po namin itong itinatalaga na ang iyong banal na espiritu, siya po laging mangunguna. Thank you, Jesus. Ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana po by now po ay ready na po yung ating mga blue slips and yellow slips. Kung hindi pa po, you still have time po to write your prayer requests and praise items. At maya-maya po ay sabay-sabay po nating dadalhin ito sa harapan.
Reminder po sa mga kasama natin na nagwo-worship online, you can use po our online portals. Pwede pong GCash or yung ating BPI accounts to send your offerings. Nais ko pong basahin ang Deuteronomy chapter 16 verse 17. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. So naniniwala po ako that we have been richly blessed by God, so we will also give richly to our God the Father. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, nais ka po naming maluwalhati sa aming pagkakaloob ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, dahil lagi ka pong mabuti sa amin. At iaalay po namin ang aming offering sa iyo, Panginoon, with cheerful hearts, Panginoon. At hinihiling namin na magamit po ito sa ikalalago ng iyong kaharian. We love you and we praise you. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We can come in front na po. Dalhin po natin na ating offerings at ang ating blue slips and yellow slips. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon. At reminder po, tomorrow po, bago po tayo pumunta sa sanctuary, maaari na po nating ihanda ang ating mga blue slips and yellow slips. So kung gusto po ninyong mag-uwi, you may do so. Pwede po kayong mamigay. Kung mamimigay kayo, syempre, i-collect po natin at dalhin din po natin dito sa church tomorrow. Bago po tayo mag-close, I would like to encourage everyone. We're moving towards day 5 na po ng ating 7-day prayer and fasting. Let's continue to pray and fast faithfully para po sa Panginoon ito. And hindi pa po huli, we can still invite our friends, our loved ones dito po sa ating gawain para madami pa pong mga panalangin ang tugunin ng Panginoon. And let's come before 7 p.m. tomorrow po. So, to close, I would like to call on Pastor Arnel. And then, okay. At sa pagkakataon to, tinatawagan din po natin dahil kasama doon sa build out yung focus, prayer focus natin. Yung involved sa OBS, tayo po kayo dito. Church planting, missions. Para po kayo ay mapaglingkuran namin sa pamamagitan ng panalangin at yung merong desire na sumama, pwede rin po kayong tumayo. Yun po ang strength ng TMCC. Ayan, mag-share ng gospel. Pwede po dito, Ate Lynn. At inaanyayahan ko ang kongregasyon na tumayo, ituon natin ang ating kamay sa ating mga kapatid na to na nagpapagal. Panginoong Diyos, dinadalangin po namin ang bawat isa na involved sa OBS, church planting, mission. Hindi naman madali ito eh. Maraming sinasakripisyo, oras, yung mga personal na desire, pero lahat ng yon, Panginoon, naisasantabi for one specific reason, because of you. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na pagsama mo po sa mga anak mong ito doon sa kanilang pagtuturo sa OBS, sa church planting, pagmimisyon. Ikaw ang maranasan nila, yung kabutihan mo, sumama at higit sa lahat, yung kapangyarihan at gabay ng banal na spirito po ang lagi nilang kasama at aasahan sa mga gawain ito. Even yung provision mo,
na kailangan po nila, ikaw ang mag-provide nito. At dalangin ko, O Diyos, yung kanilang buhay ay maging halimbawa, yung kanilang ginagawa, Panginoon, na paglilingkod, mag-multiply ito doon sa lugar na pinupuntahan nila, maka-encourage sila, yung pagmiministeryo, mamodel nila, upang dumating yung time, Panginoon, pag-alis nila doon sa mga lugar, meron na silang iiwanan ng mga leader na magpo-produce din ng another leader para mag-OBS, para mag-church plant, para mag-mission. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat isa, patuloy mo po silang iingatan, doon sa kanilang mga nararamdaman, ikaw magiging kalakasan, kagalingan, at ikaw higit sa lahat, O Diyos, ang magbibigay ng kagalakan sa paglilingkod at patuloy na yung pag-ibig mo po ang maranasan ng bawat isa, kasama na yung provision mo sa araw-araw at para sa pamilya. Lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong paglilingkod. At habang sila'y bumabalik po, dahil tayo po ay nakafocus sa intercession, upo na po muna tayo. Alam niyo po, merong isang 13 years old na bata. Meron po bang 13 years old dito? Na born again siya, 13 years old. Pero yung desire niya na umayos yung kanilang bayan, nagsimula pa bago mag-13. Si Isaac yata 13. Diba? So, na born again, 13 years old, dahil siya ay coal miner at a very young age, yun ang naging trabaho niya, magmina. So, hindi madali yon. Kasama niya, matatandang lalaki. Ang natututunan niya doon, magmura, yung buhay na punong-puno ng bisyo. Pero itong batang ito, kinumit niya yung sarili niya sa prayer, 13 years old. Habang nagtatrabaho, nagpe-pray. Even nung dumating yung time na siya ay 20 years old na, ang naging tawag sa kanya doon sa lugar nila ay mystic lunatic or sira ang ulo. Kasi lagi siya nakikita ng tao, bumubulong. Kung siya'y naglalakad, bumubulong siya. Pero nananalangin siya. Doon sa kanyang buhay na yon, ang desire lang nitong batang ito, magkaroon ng revival sa lugar nila. Hindi madali kasi 30 nag-start yung prayer, 20 nananalangin pa rin siya. Pero bukod doon, may ginagawa pa siya. Binabad niya yung sarili niya sa presensya ng Diyos. Lagi siya nananalangin. Early morning, 1 o'clock. Araw-araw. Pag may pera siya, hindi siya bumibili ng Beyblade. Bumibili siya ng mga libro para matuto siya. And then finally, nung siya ay 20, sumabog yung minahan. Nagkaroon na aksidente. Siya yung unang nawalan ng trabaho. Pero doon sa church nila, binigyan siya ng opportunity mag-share. Yung nag-share siya, namangha yung mga tao. And then na-inspired yung pastor. Sabi ng pastor, pwede ka pang mag-share doon sa mga satellite churches natin sa lugar. Nagsimula siya doon sa mga meeting na yon. To make the long story short, yun po ang pasimula ng Wales Revival. Alam niyo po nangyari dito, yung mga bar, nagsara. Dahil nawala yung mga pumupunta. Nawala yung mga parokyano. Yung mga prostitute, na ang alam na trabaho, benta sa sarili, natigil. Yung mga babaeng to, ano ginawa? Nag-Bible study. Yung kanilang ospital, nawalan ng pasyente. Yung kanilang kulungan, nawalan ng bilanggo. Hindi ho yun, hindi yun myth. Yun ho ay naitala sa newspaper. At nung maitala yun sa newspaper, maraming tao from other countries pumunta sa Wales. At dahil po doon, yung mga pumuntang iyon, dumayo, umalis, dala-dala yung fire ng revival, dinala nila doon sa mga lugar kung saan sila nakatira. So, ang challenge po sa atin, hindi dito matatapos yung pag-pray natin sa bansang ito. Pag-uwi natin, ipag-pray natin. At alam niyo po ba, kahapon, magka-partner kami ni Ate Lynn, meron siyang malaking problema. Alam niyo po ba,
For the past 3 years, meron tayong access sa munisipyo para ipag-pray yung mga offices, government offices. May lumapit daw kay Ate Lynn, nangihingi pa rin ng may lumapit sa kanya na taga isang ibang department na nagpapapray. Pag-pray mo rin kami kasi wala nagpe-pray sa amin. Wag po natin sayangin yung mga opportunities na yun. Kasi kailangan po natin talagang ipanalangin ang bansang ito. Kaya tumayo po tayong lahat. Alam natin, si Kristo lang ang pag-asa ng bayan. Alam natin, si Kristo lang makaka-resolve ng problema ng bansang ito. Pero talagang ligaligin natin ang pintuan ng langit upang ibuhos ng Diyos ang kanyang banal na spirito sa bawat isa sa atin upang magsimula ang revival. Panginoon, we standing in the gap para sa bayang ito. Alam namin kulang pa yung effort namin to pray para sa bansang Pilipinas. Pero dalangin ko, ilagay mo sa heart namin. Kasi kagaya na sinabi ng salita mo, inutos mo yun ipanalangin namin ang aming mga leaders. Kaya dalangin ko sa lahat ng pagkakataon, wala man kami dito sa church, ipag-pray po namin sila. Ipag-pray namin ang bayang ito. At mangyari sa amin, Panginoon, yung naranasan na revival doon sa Wales. Kasi yung Diyos na kumilos doon, ikaw rin yung Diyos na kikilo sa bansang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay namin, patuloy din naming i-commit sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na yung needs ng mga tao, patuloy naming ipag-pray. Bigyan mo kami ng desire na kung merong sakit yung kapitbahay namin, i-ask namin kung pwedeng ipag-pray. Mangyari yon sa bawat isa sa amin. At samahan kami ng banal mong Espiritu upang sa pananalangin namin, ikaw ang maitaas at maranasan ng kagalingan. Naniniwala po kami, Panginoon, malibang wala ka, lahat ng effort na gagawin namin meaningless. Kaya dalangin ko, samahan mo kami sa paglakad namin bilang mga anak mo. Dalangin ko sa mga encounter na nangyayari sa paligid namin sa iba't ibang tao, makita nila kung sino ka sa buhay namin. Huwag mo pong ipahintulot, Panginoon, na mangyari na dahil sa amin, mapula ng iyong banal na pangalan. Patuloy mo kaming gawing asin at ilaw ng sanlibutan ito. Patuloy kang kumilos sa amin. Maranasan namin ang patuloy na kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Lord, pakapuspusin mo kami. Pangunahan mo kami. At sa gabi rin ito, dinadalangin namin yung mga requests na nailagay. Panginoon, we claim na ikaw lahat ang tutugon nito. Gaano man ka-imposible yung request na yon, walang imposible sa iyo. Doon sa may karamdaman, maranasan ng kagalingan, yung may pangangailangan pinansyal, matugunan ng Panginoon, yung merong kaguluhan sa kaisipan, kalooban, kapayapaan ng Diyos ang maranasan mo. Salamalakas ka kalsa ka. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. At ngayon, maranasan ng bawat isa ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kapayapaan, pagpapala, at patuloy na pagsama ng banal na Espiritu ang maranasan natin hanggang sa makita natin ng ating Panginoon na tagapagligtas ng mukha. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Good day and God bless po sa bawat isa. Bukas po, bago mag alas 7,